Hello mga boss, kumusta po kayo lahat? Shout out po sa inyo. Ngayon mga boss, magbabahagi naman ako sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol pa rin sa sili. Para na rin masagot ang tanong ng mga viewers natin sa problema nila sa sili. Mga boss, ito yung video. So ito mga boss yung tanong ng isa natin viewers. Ang sabi niya dito, sana po makagawa ka ng video about sa virus ng sili. So yan po ang tanong ng isa natin viewers. Nag-comment siya sa aking mga video at humihiling na sana daw ay makagawa ako ng video about naman sa virus ng sili. So yan ang ating sasagutin mga boss at para maunawaan niya at para makatulong na rin doon sa kapwa natin mga baguhan na sili farmers, lalo yung wala pa mga idea. Sa video ito mga boss, mayroon ako sa inyo ipapakita na picture ng sili na tinamaan ng iba't ibang uri ng virus. Pero bago lahat pala mga boss, ang picture na gagamitin ko ay hindi ko po ito pag-aari. Ito po ay pag-aari ito ng Swiss. Hiniram ko lang ito mga boss para yung mga viewers natin, lalo yung mga baguhan na hindi alam kung ano ba itsura ng mga dahon pag tinatamaan ng virus, para magkaroon lang sila ng idea mga boss. Siyempre marami tayong mga baguhan na viewers na mga farmers na hindi alam yung virus na tinatawag. At itong nasa picture mga boss ay ipakita ko sa inyo. Ito yung common na tumatama sa sili at ito madalas nyo ito makikita sa inyong mga sili. Kahit ako mismo sa sili ko tumatama ito. Ito yung makikita yung kadalasan na tumatama sa sili. Itong tatlong klase ng virus na tumatama sa dahon ng sili. Ulitin ko mga boss, ang picture na gagamitin natin na ipapakita ko sa inyo ay hindi ko po pag-aari. Ito po ay pag-aari ng Swiss. Hiniram ko lang ito sa kanila para magkaroon lang kayo ng basihan, lalo yung mga baguhan. Kasi kung wala tayong picture mga boss, paano nyo malaman na yung pala yung tama ng virus? So para sigurado at sureball, mas minabuti ko mga boss na manghiram tayo ng picture mismo sa Swiss Seeds Company. At yun namang mga picture nila, nakapublic naman yan. Makikita naman natin yan sa internet, mga picture nila. Nakapublic naman yung mga file nila na yon. So itong picture na gagamitin ko mga boss, credit sa may-ari ng picture sa Swiss Seeds. Ang una mga boss na ipakita ko ng picture, ito yung picture na tinamaan ng Tuspo virus. So yan mga boss ang picture ng sili pag tinatamaan ng tinatawag na Tuspo virus. Ayan, makikita nyo naman. At yan sigurado ako, madalas yan nakikita nyo sa inyong mga tanim ng sili. At sa akin din mismo tumatama yan Pero sa akin kasi, lalo na ngayon sa panahon ngayon, halos din ako tinatamaan yan kasi maingat na ako At alam ko na yung mangyayari. Nung bago-bago ako nagtatanim ng sili, na hindi ko pa naman din na sasaliksik mabuti yung tungkol sa sili, tumatama sa akin mga sili yan. Pero ngayon, hindi na ako tinatamaan halos yan. Matagal ng panahon. Yung Tuspo virus, ang paliwanag dyan ng taga-Swiss, sabi nila, yan daw, dahil daw yan sa trips. Ibig sabihin, inatake ng trips yung sili, hindi siguro agad na control, kaya naging virus. So pag naging virus na, hindi na yan gagaling. Wala nang gamot kasi nag-virus na. At yan ay kumakalat na nga yan mga boss sa buong silihan. So may mga rekomendado silang dyan, insecticide, ang Swiss, tungkol dyan sa Tuspo virus. Kasi daw, yan nga daw dala ng trips. Ang isa nga dyan sa mga insecticide na nirekomenda nila, tulad ng Silicron at yung Perfectation. Oo naman, malakas naman talaga sa trips ang Silicron at saka Perfectation. Pero nasa inyo na mga boss yan kung anong available dyan na insecticide sa inyong lugar. Kasi hindi lang naman Perfectation saka Silicron ang mahusay sa trips. Napakaraming brand mga boss ng lason. Lalo pag ang trips ay heavy talaga, heavy infested na at mahirap na patayin. Pwede kayong mga boss gumamit ng Solomon. So yun naman Solomon mga boss, ako na nagre-recommenda niya kasi yan, yan, proven tested ko na yan. Mahusay talaga sa trips, basta mga imidacloprid. Pwede rin yan mga boss, yung Abamectin na active rin sa mga lason sa trips, mahusay din yan.
tulad ng Agrimic, yung mga mamahalin lason. Mahusay mga boss sa trips yan. At saka napakarami pang brand. Nasa inyo na mga boss yan kung anong brand ang available sa inyong mga lugar. At mababasa nyo naman sa label ng mga lason yan kung ano-anong pinapatay ng mga insekto. So yun mga boss ang picture ng Tuspo virus. Inuulit ko mga boss, ang picture na inyong makikita sa aking video ay hindi ko pag-aari. Ito po ay pag-aari ito ng Swiss Seeds Company. Doon ko yung kinuha mismo sa mga file nila para sigurado na magkaroon lang kayo ng basihan para madistingue nyo kung anong virus ang tumatama sa inyong mga sili. Kasi mahirap mga boss maghanap ng aktual na puno ng sili na may tama ng virus at picturean lang. Saan tayo maghagilap nun? Mahirapan tayo mga boss. Kaya mas minabuti kung dyan ako mismo kumuha sa mga picture file ng Swiss Seeds. Yan. Maraming salamat sa Swiss Seeds at sa binibigay nilang mga gabay sa farmers, nakakatulong lalong-lalo sa akin. Dahil ako talagang Swiss user ako mula pa simula. Bagaman nagtatanim din ako ng ibang seeds company, pero kadalasan ko talaga tiyatanim Swiss product. Kasi proven tested na yan. At yan ang halos tiyatanim ng mga tao sa buong Pilipinas, mga seeds nila. Pero meron din naman ibang company na natanim sila. Pero mas kasi Swiss parang mas komportable ako mag-alaga ng mga ng Swiss variety nila. Maraming salamat sa Swiss Seeds. Dahil sa pagbigay nila ng mga guide, may mga planting guide pa silang binibigay sa mga farmers. Nandiyan nga sa mga seeds pag bibili ka. Mayroon dyan mga boss QR code sa mga pakete ng seeds. Pwede nyo i-scan yan, scanner. So makikita nyo na yung mga guide. Tsaka nandiyan yung mga sakit ng tanim, mga rekomendadong pesticide nire-recommenda ng mga eksperto ng Swiss Seeds. So ayan mga boss ang picture ng Tuspo virus na gawa ng trips. Ang isa pa mga boss na picture ay pakita ko, ito naman yung tinamaan ng cucumber mosaic. Ito mga boss ang picture na ito, pag-aari pa ng Swiss yan. Lahat ng picture dito mga boss ay pakita ko pag-aari pa ng Swiss yan. Hindi ko yan pag-aari mga bossing. So yun naman cucumber mosaic, ang paliwanag dyan lang Swiss, yan daw naman ay dahil naman daw sa aphids. So yan ang yung paliwanag nila, dahil daw sa aphids yan. Kaya naging virus. Pagka siguro hindi agad na control yung aphids, ay natural magiging virus nga. Kakalat yan mga boss. Pag virus na kasi, pag sinabi ng virus, kakalat yan mga boss sa buong taniman, maghahawa-hawa na. So yan nga, naging virus na kasi naghahawa-hawa na, hindi na siya makontrol. So may rekomendado naman sila mga gamot dyan tungkol naman sa aphids. Marami mga boss. Pero nasa sa inyo na mga boss, kasi kung yung mga rekomendado ng lason maaaring hindi naman available sa inyong lugar. Yung aphids naman mga boss, napakaraming lason na pwedeng gamitin dyan. Ang nirekomenda lang isa dyan yung Kutitso na pang sa aphids pag control. So medyo may kamahalan ng mga boss na lason yan. Pero maraming lason na kayang-kayang aphids. Ako nga, ang ginagamit ko lang niya pag aphids lang, brodan lang mga boss. Kasi madali patayin yung aphids. Pero kung gusto mo talaga na mabilis ang resulta, yung mamahalin lason. Tulad yan ang re-recommenda ng Swiss Seeds na Kutitso. So yan mga boss, ang picture ng tinamaan ng cucumber mosaic. So picture pa rin mga boss yan ng pag-ari ng Swiss Seeds. Ito pa mga boss ang isang picture na ipakita ko sa inyo na tinamaan ng tabako, tomato, mosaic. So, isang uri pa rin mga boss ng virus yan na tumatama sa sili. At lahat yan na mga boss na sa picture na pinapakita ko sa inyo, na picture na pag-aari ng Swiss, yan yung common talaga na nakikita sa sili na tumatama. Yung mga magsisili dyan ng mga matagal na, sigurado na-encounter na nila yan. Yung mga nasa picture na yan, na-encounter na nila yan. Kasi ako, na-encounter ko na dati yan Dito na lang kasi mula mula 2016 o 15, hindi na ako tinatamaan ng mga ganyang virus. Hindi na tumatama sa sili ko yan kasi ano na ako kumbaga lumawak na rin yung kaalaman. Kaya siyempre also sa internet, career research, napiprevent ko na siya na, iwasan ko na yan. Hindi na ako natamaan. Natamaan ako noon yan, mga, pa yan siguro, mga late 90s,
mga early 2000 nung bago-bago ako na nag-start magtanim ng sili, doon ako tinatamaan ng mga ganyan. Pero nitong lumawak mga boss ang kalaman ng tao, lalo nga nagka-internet na rin, hindi ko na mga boss naranasan na tamaan ng ganyan mga virus. Kasi naiiwasan ng mga boss yan, madali maiwasan yan. Nakadepende lang mga boss yan sa pag-aalaga ninyo. So yung mga boss ang tobacco at tomato, mosaic. So wala naman silang recommenda dyan na pesticide. Kasi virus nga yan. Ang advice nila dyan sa farmers ay alisin yung puno na may tama. At siyempre sunugin kung kinakailangan. So ganoon din naman sa ibang virus. Kasi sinasabi din nila na alisin na yan dyan sa area at saka ilayo na. Kung kailangan sunugin para wag lang maghawa. So dyan mga boss, sana dyan sa sa mga picture na ay may matunan kayo. Ang isa pa dyan na advice dyan sa may tobacco, tomato, mosaic, kailangan pa natin na mahawan yung area ng may tanim na sili. Huwag hayaan na damuhin. So ang advice nila dyan, hawanan, pilitin na maging mahawan palagi ang area ng may tanim para hindi siya basta tamaan ng ganun mga klaseng problema, mga virus. So yan mga boss, doon sa boss natin nagtanong, boss sana di sa video ito ay nasagot na yung katanungan mo at sana nakakuha ka ng idea. Sa pamamagitan ng pagpakita ko ng mga picture na pag-aari ng Swiss Seeds Company. So maraming salamat sa Swiss Seeds. Dahil sa Swiss Seeds lumawak ang kaalaman ko at hindi lang ako. Yung karamihan ng mga sili farmers na matagal na nagtatanim. Kasi kumpleto mga boss ang yung guide ng Swiss, walang kulang, wala ka nang hanapin. Kaso nga lang siyempre online niya siya ma-access. Kaya hindi naman lahat ng farmers ay may kakayahan mag-access sa internet. Yung iba hindi naman kaya mag-access sa internet kaya hindi may iwasan na magtatanong. So siguro medyo maswerte lang ako. Nauna ako sa inyo ng termasili napagkaabutan ako ng internet, medyo lumawak na ang kaalaman ko hanggang sa sinaleksik ko na sinaleksik. Kaya sa mga panahon ngayon mula 2015 hanggang ngayon hindi na ako nakaka-encounter ng mga problema sa sili. Kahit na yung mga lapnos na yan na sinasabi nila, hindi ko na na-encounter halos yan. Hindi na ako nagkakaproblema dyan. Ay ngayon ang nagka-problema dyan yung mga baguhan kasi nga hindi pa nila alam yung mga dapat iwasan kung paano pag-iingat ang gagawin. So sana mga boss sa video ito may natutunan kayo at may idea kayo nakuha. Lalo na yung mga yung nagtanong sa atin, yung nag-comment, tsaka doon sa magtatanong pa lang, lalo yung mga baguhan. So siguro mga boss, hanggang dito muna ako mga boss ha. Abangan nyo lang mga boss sa iba pa natin video. Ngayon mga boss, wala pa ako tanim na sili. Kasi dito sa amin, naku, nakita nyo naman talagang ang langit naman. Naghihiyaw sa grabing init. At ang alikabukit sa amin, grabe na. 5 months. Walang ulan sa amin, straight, walang ulan. Grabe init. Kaso nga lang dito sa amin naman ay irrigated naman ang lugar dito. Hindi naman problema masyado yung tubig kung magtanim. Dahil may mga irrigation at saka may mga water pump naman. May mga tubo na kabaon. Kaya hindi problema ang tubig. Yun nga lang kung may pambili ka ng diesel ng makina. So yun mga boss, sana may idea ka nakuha dyan. At maraming salamat ulit sa S-Message sa paglabas nila ng mga picture na yan at iba pang guide. Para maging guide ng mga farmers. At isa na ako doon sa natulungan ng mga planting guide ng Swiss na ma-access naman natin online yan mga boss. Basta mayroon tayo internet at marunong tayo mag-internet at mayroon tayo cellphone, kaya access yan. Abangan mga boss ang next video. Bye bye muna. Bye bye.